Hello mga ga, ito na po yung ating kalahating kilo recipe ng ating makunat na white kutsinta. Ito naman yung version ko ng aking makunat na kutsinta at talaga namang ito po yung gusto ng aking mga suki dito. Iwan ko ba? At madali lang po talaga itong gawin ga at kung interesado ka matuto dito ay tara umpisahan na natin. At uunahin talaga natin yang i-prepare yung ating mga molder. Medium po to molder yung aking gamit. At banyahan lang po talaga natin yan ng kaunti lang po talaga na mantika para sigurado po talaga na hindi didikit yung ating mixture. So dito na po tayo sa ating mixture. So dito gagamit po tayo ng 2 cups ng all-purpose flour or 270 grams. Ayan, sumubra ng 2 grams. Ihayaan na lang natin yung 2 grams. Ipaaman na lang natin yan. Iwan ko mga ga kung anong tawag sa Tagalog sa paaman. At gagamit tayo ng cassava starch. Kukuha lang po tayo dito ng 2 cups or 230 grams. Kaya 500 grams or kalahating kilo na lahat yung ating gagawin ngayon. At dito maglagay lang ako ng 1 teaspoon ng iodized salt at 1 3/4 cup na white sugar. At dito maglagay lang muna ako ng 3 cups na tubig. Yung gamit ko dito na measurements cup ay yung 250 ml. At haluin ko lang muna yan. Tunawin ko lang muna yung lahat ng mga ingredients ko dito. At pagkatapos, saka na po ako dito magdagdag ng 1 3/4 cup na tubig. At haluin ko lang muna ito at pagkatapos ay maglagay na po ako dito ng 1 1/2 tablespoon ng ating lihiya or lye water. At para maging puting-puti talaga yung inyong kutsinta ay pwede kayong gumamit ng white color gel. Dito niyo ilagay sa ating mixture para maging puting-puti talaga. At kailangan ay hinahalo natin yung ating mixture bago po natin dito ilagay sa ating molder. At kailangan ay kulong-kulo na po yung ating tubig ng ating steamer bago po natin ito isalang. At pagkatapos talaga natin itong mailagay lahat yung ating mixture dito sa ating molder, ay isa lang na po natin ito agad. At medyo malaki po yung aking steamer at double po ito. Yung apoy ng aking kalan dito ay nasa katamtaman lang. At niluto ko po ito sa 25 minutes. Yan lang pong apoy ng aking kalan mga ga. Pwede po ninyong balutin yung takip ng inyong steamer ng malinis na tila. Ako ay tamad na po talaga akong maglagay ng tila sa takip ng aking steamer. Kasi pag sa Bisaya pa dito sa amin ay parang nasabaran po ako. Pag nilagyan ko po binalot ko po ng tila yung takip ng aking steamer ay natakaan ko ba kumbaga sa Bisaya pa. Natakaan lang ko. Kaya pagkaahon talaga ay binaliktad ko lang yung aking mga molder. Ayan mga ga, malalaman po talaga natin pagluto na po yung ating kutsinta. Ayan po. Wala na po yung mga tubig-tubig sa gitna. Dito sa ating kutsinta ay pwede tayong maglagay ng cheese sa ibabaw or yung fresh na hinudkod na niyog. Mas masarap yun. At dito meron po akong yema sauce. Ito po yung nilagay ko sa ibabaw. Depende na yan sa inyong mga ga. Ito po yung natira natin na mixture. Lutuin na po natin ito lahat. Ay kailangan lang po na haluin po talaga natin bago po natin ilagay dito sa ating mga molder. At kung gagamit naman kayo dito mga ga na maliit lang na steamer na yung paglulutuan po ninyo dito, ay yung mga time natin na ating pagluto dito ay nasa 10 to 15 minutes. At tingnan nyo lang po talaga kung ito'y luto na ba yung inyong kutsinta. Paano ba natin malalaman kung ito'y luto na or hilaw pa? Ito hilaw pa ito mga gayan po. Pag may tubig pa po yung nasa gitna. Ang ibig sabihin yan ay hilaw pa yan ay kailangan pa natin na lutuin pa yan ng mga ilan pang minuto. At dito wala naman problema sa apoy o kahit malakas pa o nasa katamtaman o nasa mahina. Wala namang problema dito sa apoy ng ating kalan. Ang importante lang ay tingnan lang po natin kung luto na ba yung ating kutsinta. At kung gusto nyo naman na may kulay yung kutsinta ninyo, ay walang problema. Pwede kayo ditong maglagay ng kulay or yung tinatawag po namin dito na stevia powder or a sweet tea. At sa pagtinda po natin dito, kung paano ba natin ito ibenta, ay depende na ho yan sa inyo. Pwede ding individual. At ako ay gumamit lang po ako dito ng small sizes ng ating siomai plate. At ang bitahan ko po dito ay 12 pesos po. Kung meron nga ng recipe sa kutsinta mo, wala namang problema kung subukan mo po itong recipe ko, yung makunat ko na kutsinta. Baka magustuhan mo din. At hanggang dito lang mga ga yung ating video. Magkita-kita po tayong muli. Ito po muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.